Isang pagpalang araw po muli sa ating mga kaibigan, ating mga katibay dyan. So, sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin, actually ito po yung pangalawang bahagi nung ating pong pinag-aralan noong unang araw. So, sa mga oras po na to, mga sandaling ito mga kaibigan, ay tayo po muna yung manalangin bago po tayo magsimula. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ng tahanan ay sa mga langit, kami po, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin na kami po ay patuloy na mag-aaral ng mga salita ninyo. Bigyan niyo po kami ng karunungan at pag-unawa upang ito po ay aming may sa buhay. Tulungan kami, Panginoon, patawarin kami sa aming makasalanan sa pangalan ni Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen. Sa pagpapatuloy po mga kaibigan, ang ating pong topiko ngayon ay pinamagatan po itong ang paglalang. Marahil ay pamilyar na po tayo sa ginawa po ng ating Diyos. Ngunit, ang pinakamahalaga po rito ay pag-aaralan pa po natin yung mga bagay o yung mga kasalukuyan na gusto pa nating malaman. Ano po ito? Unang-una, sino ba ang naglikha ng langit at ng lupa? Ito po yung katanungan. Sino nga ba? Basahin po natin sa Genesis. Ang kapitulo ay 1, ang bersikulo ay 1. Ito po ang pagkakasabi. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ang pasimula po pala mga kapatid, mga kaibigan, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, ilang araw po ba nilikha ng Diyos itong langit at itong lupa? Ang lahat ng meron, kasama na po ang tao. Ating pong pag-aaralan dito po sa aklat ng Exodo, ang kapitulo ay 20, ang bersikulo ay 11. Sabi, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang lahat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga si 7 araw na pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ilan araw daw Panginoon, mga kaibigan, ang nabanggit? 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, ang lahat ng nakikita po natin ngayon. So, ibig sabihin, isa-isahin na po natin. Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa loob ng 6 na araw? Unahin po natin mga kapatid, mga kaibigan, basahin natin itong dito po sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 33. Ito po yung ating isa-isahin. Kung ating pong babasahin mula versikulo 1 hanggang 31, ay maaari po tayong magtagal. Isa-isahin po natin. Sa unang araw po, ay ginawa po ng Panginoon ang langit, ang lupa, ang kalawakan, at ang liwanag. Yun po ang ginawa ng Diyos. Ayun po sa Genesis. Ang pangalawang araw, yung inihiwalay po ng Diyos ang tubig at ang kalawakan at sa lupa. Kasi nung ginawa po ng Diyos ang lahat, magkasama po yan. Yung pangalawang araw, ipinaghiwalay niya po yung tubig at saka yung lupa. Ganun po yung ginawa ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos, no? At ang pangatlong araw po mga kaibigan ay sabi dito, ang tuyong lupa at mga pananim. Dito na lumabas yung tuyong lupa. Kasama na yung mga pananim. Ginawa na ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos na walang laman. Ginawa niya ng mga pananim. Pamagitan lamang ng kanyang salita. Ngayon, ang pang-apat na araw, ang ginawa ng ating Diyos ay ang buwan, mga bituin. Itong tinatawag po nating solar system. Yun po yung ginawa ng ating Diyos. Sa pangilang araw, pang-apat. At ang pang-5, may buhay sa dagat at sa himpapawid. So ginawa na ng Diyos yung sa pang-5 araw, ginawa na ng Diyos yung mga nakikita natin sa himpapawid at sa mga dagat, sa mga ilog. Pag sinabi po nating dagat, kasama na po dyan mga kaibigan, mga kapatid, ang ating nakikita mga hayop o mga isda o mga anong klaseng uri, lamang dagat man yan. At ang pang-6 po, ito po yung ginawa ng Diyos, ang hayop at higit sa lahat, tayong mga tao. Ang ginawa po ng Diyos, si Adan at si Eva. Ganun po yung ginawa ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At ang ika-7 araw, ito po yun ang ginawa ng Diyos. Nagpahinga ang Diyos, ipinangilin ang ika-7 araw. Doon po mga kaibigan, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos. Ang pagpahinga po ng Diyos ay mababasa po natin sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, ika-7 araw. Binabanggit po doon yung kanyang pagpahinga.
Paano nga ba binahagi ng Diyos ang mga nilalang? No? Ito yung ating pag-aaralan. Paano nga ba? Dito po sa Genesis 1:21 hanggang 24, ito po ang pagkasabi. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. No. So anong ginawa ng Diyos? Nilikha ng Diyos ang malalaking hayop. No. Ito may maliliit. Nilikha po ito ng Diyos. Sa 24 ito pong sabi. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng may buhay na kinapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri, at nagkagayon. Ang ganda po ng ginawa ng Diyos, sapagkat binukod niya po yung mga malalaki at saka maliliit para po hindi naman po mangyaring parang mix. Mahirap po kasi tingnan yung hayop na halo-halo, tapos hindi makilala o hindi maano kung anong uri ng hayop yan. Kaya po ang ginawa ng Diyos ay kanya pong binukod. Okay, so lumalang ba ang Diyos mula sa nakikita na? Atin pong titingnan kung lumalang ba ang Diyos. Dito po sa Hebrew Kapitulo 11, versikulo 3, ito po ang pagkasabi. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ito palang nakikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay sa pamagitan lamang po ng hindi na kikita, sa pamagitan ng salita lamang ng ating Diyos. Ganun po kamakapangyarihan itong kinikilala po natin Diyos. Sa pamagitan lamang ng salita, nakita na po natin ang mga bituin, mga punong kahoy, kung anong meron tayo ngayon sa paligid natin. Sa pamagitan lamang po yan, salita ng Diyos. Bukod po sa tao, ang tao po ay ginawa. Ito po ang pagkasabi. Ano ang pinatunayan ng lahat ng nilalang? No. Mamaya po babanggitin ko po yung kung paano ginawa ang tao. Dito po sa Roma 1:20, ito pang pagkasabi. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa nang lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Ginawa ng Diyos ang lahat, pati na pagkain ng tao, para wala nang madahilan ang tao. Wala nang may tatanong, wala nang sasabihin, Diyos, Panginoon, wala naman kami makain. Ginawa na po ng Diyos yan sa pamagitan ng kanyang salita. Kaninong larawan o anyo nilalang ang tao? Ito na po, mga kapatid. Marahil ay marami po tayong naririnig. Pangit mo, mga ganyan. Actually po, mga kapatid, mga kaibigan, titingnan po natin kung itong mukha natin, itsura natin, kung kaninong larawan ba ito. Sana po ikaw na nakikinig ngayon, tandaan po natin ito. Ito pong sabi ng ating Diyos sa Genesis 1:27 at 28. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kaninong larawan po itong mukha natin? Kanino po nagmana? Larawan ng Diyos. Huwag po nating isipin, mga kapatid, na siya ay pangit yung kanyang itsura, ganyan na siya. Kung ginaganyan po natin ang ating kapwa, ibig sabihin lamang po, ang nilalait po natin, hindi siya kung hindi ang ating Diyos. Bakit? Kasi ito pong mukha natin, itong kung anong meron tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang larawan ng Diyos. At saka, ito pa yung tinutukoy. Bakit nilalang ang tao? Sapagkat ang tao ang siyang namamahala kung anong meron dito sa mundo. Tulad ng mga isda, mga hayop, mga ibon. Ito yung sinasabi sa 28, upang mag-alaga ng mga hayop. Yun po ang pasimula. Ano ang itinatag ng Diyos pagkatapos dalangin ang tao? Ano pa? Para maliwanagan po tayo.
Bukod po sa pag-alaga, bukod po sa kung anong itsura tayo, anong merong itsura tayo, ano pa ba ang binigay ng Diyos? Ito po ang pagkasabi mga kaibigan, mga kapatid sa Genesis 2:24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipagpisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So, binigay po ng Diyos ang pag-aasawa ni babae at ni lalaki. Pinayagan po ng Diyos yan. Wala pong tinutukoy dito yung mga bagay na kung saan ay alam po natin hindi pwede. Ano pa? Ano ang itinatag ng Diyos pagkatapos lalangin ang lahat sa sanlibutan? Ano pa ang tinatag ng Diyos? Dito po sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga sa ikapitong araw sa samadlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya ay ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So ano po ang ginawa ng Diyos? Bukod sa paglalang niya sa buong mundo, pati yung buhay natin, siya ay nagpahinga. Ganun po kaimportansya mga kapatid ang ikapitong araw. Bakit itinatag ang araw ng pangilin? Bakit nga ba? Ikapitong araw. Bakit nga ba itinatag ng Diyos? Ating pong basahin sa Ezekiel 20, versikulo 20. Ito pang pagkasabi. At inyong ipangilin ang aking sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ano daw mga kapatid, mga kaibigan? Upang maging isang tanda. Kumbaga sa manok mga kaibigan, example, meron kang alagang manok na 20, puro puti, at sa kapitbahay mo purong puti rin. Pareho ang laki, pareho ang timbang. Paano makikilala na sa'yo yun? Siyempre, ang gagawin mo, lagyan mo ng singsing or tanda upang malaman mo na sa'yo yun. Baka naman kakatay ka sa kapitbahay mo pala yun. Yung pang pinagmula ng away nyo. So, merong tanda, meron kang gagawing tanda. Ganun din ang Diyos. Nagbigay siya ng tanda upang malaman natin, upang malaman ng Diyos na yun yung mga anak niya. Ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung binigay niyang tanda? Ito ay ang pangingili ng ikapitong araw. Ano ang marapit gawin ng tao sa pagkilala ng utang ng loob sa Diyos? Ano nga ba? Ating pong babasahin ang mga awit, kapitulo 95, versikulo 4 hanggang 7. Ito po ang sabi. Nasa kanyang kamay ang mga malalim na dako ng lupa, ang mga kataas-taasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. Magparito kayo. Tayo'y magsisamba at makisuyod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ano daw ang gagawin natin? Upang magantihan naman po natin ang utang na loob natin sa ating Diyos, ito po ay sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya. Yung pagluhod natin sa Kanya. Actually mga kapatid, mga kaibigan, marahil ay nagtataka kayo. Bakit nga ba tayo ay dapat magsumamba sa Diyos? Bakit nga ba? Dahil ito'y kailangan upang makilala natin na siya ang may likha, siya ang may-ari ng ating buhay. Higit sa lahat ay upang ipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Bakit nga ba? Unang Juan, kapitulo 4, versikulo 8. Ano ang sabi? Ang Diyos ay pag-ibig. So kung meron tayong pag-ibig, ay dapat na ipakita rin natin sa pamagitan ng paggawa ng mabuti at sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, inanyayahan ko lang po kayo na kung ano man po ang hindi ninyo naunawaan o hindi ninyo naintindihan, pwede po kayo mag-iwan ng katanungan. Maaari po kayo magkomento o maaari po kayong mag-chat sa akin. Kung ano po yung katanungan ninyo, itanong nyo lamang po sa pamagitan ng pag-comment. Bibigyan po natin ng pagkakataon na sagutin. So sa araw po na to, sa ating pong pagtatapos, tayo po yung manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ng tanay sa mga langit. Panginoon, salamat po na kami ay iyong binigyan ng kaunawaan sa paglalang ninyo sa sanlibutan, lalong higit sa mga buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong walang kumpay, walang tigil na paggabay sa amin at pagpapaalala. Sa mga oras po na ito, Panginoon,
Kami po iyong bantayan, protektahan, bigyan ng kalakasan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Magandang araw po and God bless us all.